Ang mga katulad mo ay hindi talaga maniniwala sa iba't ibang nilalang ng kalikasan. Dahil wala ka namang ibang kinikilala kundi ang sarili mo lang. Huwag ka mag-alala. Baka isang araw, makaharap mo ang nilalang na sinasabi mong kalokohan lang. Ang Magintara ay isang uri ng aswang. May pagkakatulad sa mga sirena. Ang binibiktima nila madalas ay mga mangingisda gamit ang kanilang nakapang-aakit na boses at ganda. Hindi ako naniniwala sa aswang. Never akong maniniwala sa mga kalokohang yan. Kahit sa Magindara na yan o kung ano pa man sila. Hindi totoong mga nilalang na yan. Panakot lamang yan mga taong tuwag. Dark Shadow 101. Kumusta mga ka-shadow? Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutan mag-subscribe sa ating channel, Dark Shadow 101. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Hoy! Belladonna! Walang hiya kang babae ka? Mga agaw ka talaga kahit kailan. Hindi ka lang mga agaw ng customer. Mga agaw ka pa ng jowa. Ano bang problema mo, Rosalie? Wala akong ginagawang ganyan Wala. Ano tong naririnig ko ha? Na palagi daw bumibili dito sa pwesto mo si Ilyas. Oo, bumibili nga siya dito. O bakit? May masama ba? May tindahan ako. Customer siya. Ay, ano mali doon? O ba't piloso pa kang babae ka ha? Hindi mo ba alam? Akin si Ilyas. Akin lang si Ilyas. Ay, bakit? Nabili mo na ba siya? Puling hiya ka talaga ha? Dapat sa'yo, hampalusin ng isda. Aray! Masakit yun Pero kung gusto mo, pauunlakan kita. O ito, bilas ang bagos. Ano? Hinampas mo ko ng bangos? Yuck! Ang lansa! Bagay yan sa'yo kasi amoy malansa ka naman talaga. Bilas sa rin ang pag-uugali mo. Sige, Belladonna! Huwag na huwag ka magpapatalo dyan kay Rosalie! Sige pa, hampasin mo pa nga! Magsitigil nga kayo! Ang kakapal ng mukha niyong lahat! Bayaran niyo yung mga utang niyo sa tindahan namin! Ay! Ano? Umalis na nga tayo dito! Tayo na nga! Tara na! Lumayas kayong lahat! At ikaw naman ang babae ka. Hindi pa ako tapusin yung babae ka ha? May oro ko rin sa akin. Narito lang ako sa pwesto ko palagi, Rosalie. Puwis talaga! Nagngingit-ngit sa galit na umalis si Rosalie sa pwesto ni Belladonna. Kilala si Rosalie sa palengke sapagkat anak siya ng may-ari nang may pinakamalaking kiluan ng isda sa kanilang baryo. Halos pangingisda ang ikinabubuhay ng mga tao sa baryo. Isa sa pamilya ni Rosalie ang pinakabantog dahil sila ang may pinakamalaking bagsakan ng isda. Marami silang suki, subalit marami rin ang nagrereklamo dahil palagay ng mga tao'y dinadaya ni Rosalie ang timbangan ng kanilang isda. Kilala rin sila sa pagiging barat magbayad, ngunit wala namang magawa ang mga tao dahil malayo ang bayan. Kailangan pa nilang bumiyahe ng halos 2 oras mula sa kanilang isla papunta sa kanila. Ang oras na iyon ay mas mabuting igugol na lamang sa pangingisda upang makadagdag sa kanilang huli. Samantala, si Belladonna naman, apo ng isang
mangingisdang nagngangalang Serafino. Maganda ang dalaga. Hindi yun maikakaila, kaya naman labis ang inggit sa kanya ni Rosalie, lalo na nang lumipat ang maglolo sa baryo ng Claveria. Palabas na si Belladonna at yun pa lang halos magpasidi sa galit ni Rosalie sa kanya. Oh, 5 kilo lang itong isda mo, Mang Serafino ah. Mura din ang isda ngayon dahil kabilugan ng buwan. Oh, malaki ang tuna na yan, Rosalie. 5 kilos lang talaga? Mang Serafino naman, magsisinungaling ba sa atin ang timbangan? Eh, hindi ko naman sinasabing sinungaling ang timbangan kasi alam ko naman gawa ng tao ang timbangan na yan. Oy, anong gusto niyo hong palabasin? Ako yung sinungaling. Eh, hindi ko rin naman sinasabi yan. Ngayon, alam ko na kung kanino nagmana si Belladonna. Pareho kayong pilosopo. Pasensya ka na, Rosalie, kung iba ang pagkakaintindi mo ng sinabi ko. Akin lang akin ang bayad sa isda ko at nang makauwi na ako sa amin. Oh, ayan. 200 po per kilo. Kaya 1,000 lahat. Ang mura naman. Sa bayan nga 350 ang kilo ng tuna. Anong magagawa namin, Mang Serafino? Ayan ang bintahan dito sa baryo eh. Ay kung ayaw mo ng presyo namin, Serafino, di kunin mo na yung tuna. Ang dami niyong arte. Magpasalamat nga kayo sa amin dahil hindi na kailangan pumunta pa sa bayan. At talagang iuuwi ko na lang ito. Akin na nga yan. Diyan na nga kayo. Nay, bakit mo siya hinayaang dalhin yung tuna? At bakit naman hindi? Nagrereklamo siya sa presyo. Di mas mabuting alisin niya na lang dito ang isdang yon. Ang daming mga arte kasi. May pa-order ako ng tuna ngayon. Nay naman eh. Ay, Rosalie! Huwag mo nga akong manay naman kundi susungal-ngaling ko yung uso mo. Nakakainis naman kasi. 8 kilo yung tuna na yun. Makukuha ko na sana yung 1,000. Ang laki pala sana ng tutubuin natin, ano? Biruin mo. Nadaya mo na sana ng 3 kilo. Oo, jackpot sana tayo. Labis ang pangihinayang ng mag-inang Lorelai at Rosalie sa malaking pera na sanang kanilang kikitain. Ngunit dahil hindi na itinuloy ni Serafino ang pagbebenta ng nahuli nitong tuna, wala namang nagawa ang mag-ina kundi ang magkimkim ng inis. Samantala, pag-uwi ni Serafino sa kanilang maliit na bahay, kaagad siyang sinalubong ni Belladonna at nagtataka kung bakit may dala itong isdang napakalaking tuna. O, Tay, bakit niyo po inuwi ang huli mong tuna? Inuwi ko na lang. Kaysa naman ibenta ko sa swapag na mag-inang Rosalie at Lorelai na yun. Akalain mo ba? Gusto lang bilhin sa akin ng 200 ang kada kilo ng isang tuna? Ang barat talaga na mag-inang yan. Sigurado din ako, Tay. May daya na naman yung timbangan nila ng isda. Ano pa nga ba? 5 kilos lang daw itong tuna na ito. Patagal na ako nangingisda at tansyado ko kung ilang kilo talaga ang isdang nahuhuli ko. Alam ko po yan, Tay. Pasensya ka na, anak, ha. Wala akong kita ngayon. Meron ho. Iluluto na lang po natin tong tuna. Pagkatapos, ibibenta ko sa palengke. Jack, marami ho ang bibili niyan. Ay, nako. Ang swerte ko talaga sa'yo, anak. Napaka madiskarte mo, hindi ka katulad ng mag-inang Rosalie at Lorelai. Madiskarte nga, pero panloloko naman ang alam sa kapwa. May karma din po ang lahat ng yan, Tay. Natawa na lamang si Serafino sa sinabi ng kanyang anak. Simula nang lumipat sila sa baryong iyon, 1 taon na ang nakalilipas. Agad nilang napansin ang mabilis na pag-angat sa buhay na mag-ina. Alam nilang niloko namang ito ang mga tao. Lalo na ang mga mangingisdang hindi marunong bumasa at sumulat. Samantala, kinabukasan, gaya ng napag-usapan ng mag-amang Belladonna at Serafino, iniluto nila ang malaking tuna. Dinala iyon ng dalaga sa kanyang pwesto sa palengke. Hindi lamang sa pagiging maganda kilala si Belladonna, kundi pati sa kanyang husay sa pagluluto. Kaya naman, hindi maipagkakailang marami siyang parokyano. Isa na rito ang gwapong anak
ng kanilang kapitan na si Ilyas na hindi pumapalya sa pagbili ng mga lutong ulam, isda, prutas at kung ano-ano pang tinda ni Belladonna. Malaki ang pagkakagusto ni Rosalie sa binata, kaya lalo nitong kinaiinisan si Belladonna, lalo na't lantaran ang pagpapalipad hangin ni Ilyas sa dalaga. Magandang araw sa iyo, Belladonna. Kumusta ka? Anong ulam ang tinda mo ngayon? Magandang umaga rin sa iyo, Elias. Naku, marami akong tindang ulam ngayon. Iba't ibang putahe. Pero lahat gawa sa tuna. Talaga? Naku, mukhang marami akong bibilin sa'yo nito. Paborito ko ang tuna eh. Pili ka lang. Lahat yan masasarap. Oo nga eh. Kaya nga inuulit-ulit ko yung pagbili dito sa pwesto mo kasi hindi lang masarap yung mga pagkain, maganda pa yung tindera. Ikaw talaga. Napakabulero mo. Hindi, totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro. Mukhang may naaamoy akong malansa. Kaya naman pala. Kasi naririto ka, Belladonna. Rosalie, huwag mo naman sanang sirain ang araw na to, ha? Nananahimik ako rito. Tapos, nandito ka na naman. O bakit? Gusto ko lang namang makita at makausap si Ilyas. Bakit Rosalie? Ilyas, bakit hindi ka na dumadaan sa tindahan namin? May kalamay pa naman akong itinabi para sa'yo. Hinihintay kitang dumaan, pero hindi ko man lang nagagawi sa pwesto namin. Kasi dito ako sa kabila dumadaan. Ay, ganun ba? Ang mabuti pa, sumama ka na sa akin sa pwesto namin. Ibibigay ko lang sa iyo yung itinabi kong kalamay. Ipagluluto na rin kita ng masarap na ulam. Halika na, huwag ka nang pumili dyan. Hindi naman masarap magluto yan eh. Hindi pala masarap magluto? Kaya pala, tingnan mo, ang daming pila. Che, manahimik ka. Halika na, Ilyas. Sumama ka na sa akin. Halika na. Sa pilitang hinila ni Rosalie si Ilyas, kita sa mukha ng lalaki ang wari paghingi ng saklolo kay Belladonna, ngunit nanatiling tahimik ang dalaga. Hinayaan niyang hilahin ni Rosalie palayo si Ilyas. Pagkatapos noon, inasikaso na lamang ni Belladonna ang kanyang mga parokyano. Hindi na bago kay Belladonna ang ganong tagpo. Palagi talagang nakabuntot si Rosalie kay Ilyas. Minsan nga, siya pa mismo ang pumupunta sa bahay ng binata upang dalan ito ng ulam. Samantala, mabilis na lumipas ang maghapon. Agad na iniligpit ng kanyang mga gamit ni Belladonna at binagtas ang dalampasigan pauwi sa kanila. Habang nasa daan, nadaanan niya ang isang grupo ng mga mangingisda na may hawak na mga bote at dinamita. Napailing si Belladonna. Bawal iyon, ngunit marami pa ring nangingisda at patuloy na gumagawa ng ipinagbabawal na paraan ng pangingisda, katulad ng paggamit ng dinamita. Sa kabilang banda, nang sumapit ang dilim, tumaas ang sikat ng buwan. Kasalukuyang nasa laot pa si Pijo. Handa na sana niyang ibato ang bote ng dinamita nang bigla siyang makarinig ng isang malamyong tinig. Aba, may naririnig akong napakagandang boses na nanggagaling dito sa laot. Parang gusto niya akong pasunurin kung nasaan man siya. Sa bandang yun, may naririnig akong hampas ng tubig sa dagat. Totoo ba ito nakikita ko? Isang napakagandang babae na nasa may katig ng bangka ko. Wala pa akong nakikitang kasing ganda niya sa baryong ito. Umiti siya sa akin at parang inaanyayahan niya akong lumapit sa kanya. Lalapit ako sa kanya.
Sandali lang, miss. Nariyan na ako. Narito na ako sa harapan niya. Hinihila niya ako! Wag! Wag! Tulong! Tulong! Kahit na anong pagpupumiglas ni Pijo, hindi siya pinakawala ng babae. Dinala siya nito sa pinakamalalim na bahagi ng dagat habang naiwan ang kanyang bangka na palutang-lutang sa laot. Kinaumagahan, balisa at iritable si Rosalie habang pabalik-balik sa labas ng kanyang bahay. Tanaw niya ang dalampasigan. Nagbabaka sakaling masisilip niya ang bangka ni Pijo. Yun ang tagpong naabutan ng kanyang ina, kaya kaagad niya itong sinuway. Hoy! Abay, ano bang nangyayari sa'yo, Rosalie? Ako ang napapagod sa ginagawa mo eh. Pumirmi ka nga. Kasi naman ay, ang usapan namin ni Mang Pijo, mag-ientrega siya sa akin ng isdang huli niya ng alas 7. Alas 9 na wala pa rin dumarating. May kausap akong tao galing sa bayan. Ay, huwag ka ngang magbasag dyan. Ikalma mo nga ang sarili mo. Ganun pa. Abay, huli na nga siya sa oras ng pinag-usapan niyo. Pero teka, sandali. Wala naman akong narinig ng putok ng dinamita kagabi. Oo nga, no? Walang hiya talaga, oo. Baka mamaya hindi nang isda yun. Di pa paano yan? Malulugi na naman ako. Baka naman hindi gumamit ng dinamita. Imposible yan, Nay. Kilala ko si Mang Pijo. Sanay na sanay yun sa mga illegal eh. Ay, mga kapitbahay! Dali kayo si Pedro natagpuan sa dalampasigan! Doon sa may ibayo, patay na raw! Ano daw nangyari? Abay, malay ko. Pero narinig kong pangalan ni Pedro. Halika, puntahan natin para malaman natin kung anong nangyari kay Pedro. Opo, Inay. Tayo na po. Nagsipagtakbuhan ang mga tao sa lugar kung saan natagpuan si Pijo. Mapamatanda o bata, lahat ay naroon, puno ng takot at pagkabigla nang makita nila ang kalagayan ng bangkay ni Pijo. Agad silang nangilabot. Nababalot ito ng lambat at nasa bunganga ng bote nito ang dinamita na hindi pa nasisindihan. Mas malaking marka sa leeg ng lalaki na tila ba mula sa pagkakasakal. Nabalot ang kanyang katawan ng berde at malagkit na lumot. Kaagad na nagsitabi ang mga tao nang dumating ang mga otoridad upang kunin ang bangkay ni Pijo. Naiwan sa dalampasigan ang mga residente, kabilang na sina Serapino at Belladonna. Naroroon din ang mag-inang Rosalie at Lorelai. Halatang halata ang pagkabigla at takot sa kanilang mga mata. Ano kaya talagang nangyari kay Pijo, ano? Bakit kaya nagkaganon siya? Hindi natin alam. Tignan mong itsura niya. Palagay ko pinatay si Pijo, pero inyo inilagay sa bunganga niya yung buti na dinamita. Malamay may galit ang nilalang na gumawa nun sa kanya dahil inabuso ng grupo ang karagatan pag gumagamit ng dinamita. Sinabi mo pa totoo yun. Salamat ko rin at naniwala ka sa akin. Sinisingilan ng dagat ang grupo nilang Pijo. Ang ipinagtataka ko, sino kaya ang may gawa ng pagpatay sa kanya? Tapos sino yung nagsusupply sa kanila ng dinamita at krudo? Yun nga rin po ang pinagtataka ko, Itay. Ang mahala ng krudo ngayon. Hoy! Kayong mag-ama, anong pinag-uusapan niyo, ha? Tungkol ho sa pagkamatay ni Mang Pijo. Ate na naman ang tungkol sa pagkamatay niya. Nagtataka at nagugulan lang kami kung sino ang pumatay sa kanya. Katulad rin kasi kung sino ang supplier nila ng dinamita at krudo. Ano? Bakit ganyan kayo makatingin sa amin? Pinagbibintangan niyo ba kami? Bakit? Guilty ba kayo? Sumusobra ka na talagang babae ka sa pagiging pilosopo mo, ha? Hoy,
Hindi kami mandaraya, manloloko o supplier ng dinamita at krudo sa mga dinamitero na yan. Wala naman akong sinasabing may kinalaman kayo. Eh bakit ba galit na galit kayo? Kakalbuhin talaga kitang babae ka. Ay, tama na yan, Rosalie! Umuwi na nga tayo! Pero Nay, gaganti pa ako eh. Ano pa? Bitiwan niyo nga ako. Huwag ka na nga kasing magmatigas, halika na! Eh baka mamaya, kung ano pang masabi ko, tuluyan pa tayong mapahamak! Halika na, umuwi na tayo! Sa buong araw na yun, galit na tinapunan ng tingin ni Rosalie si Belladonna at hinayaan na lamang iyon ng dalaga. Hilang-hila ni Lorelai ang anak pauwi sa kanilang bahay, gayon din ang ginawa ni Belladonna at ng kanyang ama. Kumalat ang samot-saring haka-haka kung sino ang pumatay kay Pijo. Nababalot ng takot ang buong baryo. Karamihan sa mga mangingisda ayaw nang pumalaot, lalo na ang mga gumagamit ng dinamita. Ikinagalit ito ni Lorelai at Rosalie sapagkat sila ang amo ng mga dinamitero sa kanilang baryo. Maliban sa pambabarat at panluloko sa timbangan ng isda, marami silang iligal na gawain. Pangunahin na rito ang iligal na pagdidinamita. Mga duwag, peste talaga eh. Hindi pwedeng ganito, Nay. Malulugi tayo. Marami akong buyer ng isda na nagalit dahil sa nangyari. Anong gusto mong gawin natin? Kailangang makumbinsi natin ang mga dinamitero na pumalaot ulit. Puisit kasi. Sino ba kasing lecheng pumatay ka mga Pijo? Panira ng negosyo? Talipandas. Maghintay ka lang, anak. Kapag nakaramdam ng gutom ang mga mangingisda, babalik din ang mga yon sa laot. Hindi mo na sila kailangang kompensihin. Dahil wala naman silang ibang kabuhayan, kundi ang pangingisda. Sabagay, tama ka dyan, Nay. Tapos ang gagawin natin, hahayaan natin silang mangutang sa atin ng mangutang hanggang malubog sila sa pagkakautang. Tapos, kukunin na natin sa kanila yung mga huli nilang isda ng libre. At bukod doon, syempre, may panluloko pa rin sa timbangan natin ng isda. Ay, manang-mana ka talaga sa akin, anak. Napakatalino mo. Akalain mo yun? Naisip mong lahat ng ito. Kaya hindi na ako magtataka. Nayayaman ka agad tayo. Lalo na kapag napangasawa mo si Elias. Aba, halos silang nagmamay-ari ng halos lahat ng kalupaan dito sa baryo natin. Maghintay ka lang, Nay. Mapapasakin din si Elias. Pero kailangan ko munang alisin sa landas ko yung Belladonna na yan. Dahil sagabal siya sa plano ko kay Elias. Huwag kang mag-alala, anak. Tutulungan kita. Alam mo, may kasabihan tayo eh. Same feather, flock together. Nay naman eh. Maliho. Ay, bakit ano ba dapat? Birds with feather, flock together. Yun po yung tama. Ah, ganun ba yun, anak? Oho. Both black together, feather. Ay, hayaan mo na. Parehas lang naman ang gusto kong iparating eh. Ayun na yun. Basta mag-ina tayo. Parehong manloloko, mandaraya. At hindi sumasakto ang totoo. Illegalista. Siyempre, iba tayo eh. At matalino din. Natatawa pa at napapailing na lamang si Rosalie. Sanay na siya sa pagiging makwela ng kanyang ina. Kung hindi niya lamang ito kilala, aakalain niyang isa itong mabuting ina, ngunit kabaligtaran ang katotohanan. Bata pa lamang siya'y lantad na siya sa mga iligal na gawain, lalo na noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Kaya naman, hindi maipagkakailang na mana iyon ni Rosalie at nadala hanggang sa kanyang paglaki. Sa kabilang banda, habang nasa kiluhan ng isda si Rosalie, nagpakilo ng maraming isda si Serafino sa kanila. Marami kayong isdang huli, Mang Serafino ah. Ang gagandang klase ng mga to. Sinuwerte lang ako. Magkano ba ang latang yan, Rosalie? Lahat-lahat? 1.5. Bakit parang hindi ko kayo masaya sa napagbentahan ninyo? Mura lang kasi. Ang gagandang klase ng mga isda niyan, tapos
Tas ang baba pa ng inabot ng kilo ng timbangan ninyo. Mang Serafino, uulitin ko ho sa inyo. Hindi po kami nandadaya. Yan ang mahirap sa inyo eh. Puro kayo duda. Wala naman kayong ebidensya. Oh, haya na ang bayad sa mga isda nyo. Salamat. Makaalis na nga. Mabuti pa nga ho. Ay. Jackpot na naman ako. Nakaumit na naman ako ng 3 kilo mahigit dahil sa timbangan namin. Ay, kawawang Mang Serafino at Pilladona. Sila! Magbilan mo nga ako ng bigas, Ineng. Ilang kilo po, Mang Puro? 2 kilo. Ang dali lang, ang pera ko na dito sa bulsa ko. Ito ang pera ko. Akin na ho. 100 yan, hindi ba? Pasensya ka na malabo na ang mga mata ko. Wala na kasi si Jenny. Ay sana iuutusan ko pero nasa eskwela. 100 ho? 1,000 iniabot niya sa akin. Hindi naman ito 100. Mang Puro, oho, 100 lang po itong inabot niyo sa akin. Ganun ba? Yung LFA ha? Yung bibili ko bigas para may sukli pa ako. Sige ho. Ayan, yan po ang sukli niyo. 15 pesos po. Mabuti na lang at mura ang NFA na bigas no, kumpara sa magagandang klase. Ineng, Naku, tama ho talaga kayo. Ineng, sandali lang. Bakit? Paalala ko lang ha, dahil nagtitinda ka. Galit ang Diyos sa mandarayang timbangan. At kinasusuklaban ng Diyos yung mga manloloko. Ho? Kung gusto mong umasenso, maging mabuti kang tao. Oho. Alis na ako. Sige ho, 100 tama po talaga kayo yun, dyan. ha? Oho. Okay. Ang daming litanya. Akala niya naman tatalaban ako. Susmi, sanay na kami sa ginagawa namin, no? Ay, pero ang swerte mo talaga, Rosalie. Akalain mo yun? Magkakaroon ka ng instant 1,000 dahil lang sa customer mong malabo ang mga mata. Ayos to! Walang awang ibinulsa ni Rosalie ang 1,000 piso mula sa kanyang customer. Malabo na ang mga mata ng matandang iyon na umaasa na lamang sa ibinibigay ng kanyang mga anak. Mga tulong na hindi rin permanente dahil sa hirap ng buhay. Masaya ang matanda dahil ang buong akala niya nakamura siya ng bigas na binili niya sapagkat may sukli pa siyang natanggap. Ang hindi niya alam na wala na pala siya ng 1,000 at hindi pa sakto ang timbang ng kanyang bigas. 1.5 kilo lamang iyon, ngunit walang pakialam si Rosalie. Tila wala siyang konsensya pagdating sa panlilinlang sa kanyang mga customer. Isang araw, may dumating na dayo sa kanilang baryo. Halatang mga taga-syudad. Kaagad silang lumapit sa pwesto ni Rosalie. Bagay na labis niyang ikinatuwa. Nako, maraming salamat po sa pagbili niyo sa mga tinda kong isda. Fresh na fresh po lahat niyan. Kauhuli lang. Balik kayo dito sa pwesto ko, ha? Ibang klase ka rin, no? Oh, ano namang ginagawa mo dito? Napadaan lang ako at nakita ko yung ginagawa mo. Tapos? Hindi ka ba naaawa doon sa mga dayo? Hindi na presko yung isdang binibenta mo sa kanila. Hilado na mga yun. Pula na ang kulay ng mga mata. At saka, mapuputla na ang hasang tapos sasabihin mo, fresh? Pilladona, negosyante ako. Gagawin ko ang lahat para makabenta lang. Hindi ko na problema kung mga tanga sila. Hindi sila marunong tumingin kung anong itsura ng preskong isda sa hilado na. Hindi pa rin makatao yung ginawa mo. Halata namang walang alam yung mga tao eh. Tapos, siningil mo pa ng sobrang mahal. Ano bang problema mo, ha? Naiinggit ka? Di pues, maghanap ka rin ng customer mo. Giterang to? Hindi ako naiinggit, lalo na dyan sa pagiging manloloko mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Malamang hindi.
Kaya pwede ba ha? Umalis ka na dito sa pwesto ko? Inaabala mo ko eh. Kapag ako nainis sa'yo, babanatan kitang babae ka! Ano? Alis! Umalis nga si Belladonna sa pwesto ni Rosalie nang mapansing nagsisimula na silang makaagaw ng atensyon sa iba pang mamimili. Gayunpaman, hindi pa rin nawala sa isip ni Belladonna ang ginawang panluloko ni Rosalie sa mga dayong bumili ng isda. Matagal niya nang naririnig ang usap-usapan na manlulokong tendera si Rosalie. Pati na ang ina nito. Ngunit yun ang unang pagkakataon na nasaksihan mismo ang panlilinlang. Kaya naman, pag uwi niya sa kanilang bahay, agad niya itong ikwinento sa kanyang ama. Hindi na bago yan. Ilang beses na nila akong niloko sa timbangan nila ng isda. Kaya naman, wala na akong pagpipilian. Malang gastusin sa krudo at gasolina kung pupunta pa ako sa bayan. Hindi ko alam kung paano nakakatulog sa gabi mga taong katulad nila. Wala kasing mahalaga sa kanila, anak, kundi ang pera. Kaya kahit illegal, papasukin nila magkapera lang. Ganyan ang mga taong ganid at pera ang sinasamba, hindi ang Diyos. Ay, tama ka ho, Itay. Ay siya nga pala, bumalik na naman sa pagdidinamita ang mga dinamatero. Ilang linggo lang ang lumipas Balik na naman sa illegal nilang pangingisda. Ganun po ba? Hindi pa rin sila nadala sa nangyari kay Mang Pidyo? Hindi yata. Kaya yun, balik na naman sa gawain nila. Kawawa naman ang karagatan at ang maliliit na isda ay nadadamay at nasisira. Nakakalungkot na sinisira nila ang biyayang bigay ng karagatan para lang sa kanilang mga kasakiman. Ganyan talaga ang mga tao, anak. Maraming ganid. Kahit saan tayo magpunta, hindi mawawala ang mga taong katulad nila. Napatango na lamang si Belladonna sa sinabi ng kanyang ama matapos nilang kumain na mag-ama. Siya mismo ang nagligpit at naghugas ng kanilang mga pinagkainan. Maaga ring umakyat sa kanyang silid si Serapino. Samantala, mas pinili ni Belladonna na manatili muna sa labas ng kanilang bahay. Hindi niya iniinda ang kagat ng malaki lamuka at ang dilim ng dalampasigan at ang banayad dampas ng alon. Sa kabilang banda naman, nasa laot na ang mga dinamitero. Tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sindihan ang mga dinamita. Ang ilan sa kanila ay nakaupo at nakatitig sa kanilang maliit na bangka hanggang sa makalipas ang ilang sandali. Biglang napasigaw ang isa sa kanilang mga kasamahan. Ang ampas ng alon! Ang mga kasama tinan ninyo! May daluyang na paparating! Hindi! Lalamunin tayo ng alon! Mga kasama! Talon! Kasabay ng malakas na sigaw ng mga dinamitero. Ang paglamon ng malakas na hampas ng alon sa kanilang mga boses, pumailalim sa dagat. Walang nagawa kahit ang eksperto sila sa paglangoy. Tila ba pinarusahan sila ng dagat sa kanilang pamiminsala dito gamit ang kanilang mga dinamita. Kinabukasan, gumimbal sa baryo ng Claveria ang isang balita. Abay, anong nangyari sa kanila? Paano silang namatay? Oo nga, inay eh. Pati ang bangka nila. Busak na. Para bang winasak ng isang napakalaki at napakalakas na alon. Hindi kaya pinatay sila nang nilalang na pumatay kay Pidyo noon? Ano? Napaka-imposible nito. Wala naman tayong bagyo. Sobrang kalma ng dagat kagabi. Hindi kaya merong magindara dito sa atin? Magindara. Magindara, isang uri ng aswang na may pagkakahintulid sa mga sirena
Ang binibiktima nila madalas ay mangingisda gamit ang kanilang mapangakit na boses at ganda. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Never ako maniniwala sa mga kalokohang yan. Kahit sa mga magindara na yan o kung ano pa man sila. Hindi totoo yung mga nilalang na yan. Panakot lang yan ng mga taong duwag. Ang mga katulad mo ay hindi talaga maniniwala sa iba't ibang klase ng nilalang. Dahil wala ka namang ibang kinikilala kundi ang sarili mo lang. Huwag kang mag-alala. Baka isang araw, makaharap mo ang nilalang na sinasabi mong kalokohan lang. Tinatakot mo ba ako? Hindi naman. Nagsasabi lang. Naging mainit ang tagpong yun sa pagitan ni na Belladonna at Rosalie. Ngunit bago pa man sila magkasakitan, inawat na sila ni Serafino. Muling bumalot ang takot sa buong baryo, lalo na nang lumabas ang 4 na dinamitero na namatay sa hindi malamang dahilan. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod ng mga patayang iyon. Ang pangyayaring iyon, labis na ikinagalit ng mag-inang Lorelai at Rosalie. Ibig sabihin nito, matitigil uli ang kanilang supply ng mga isda mula sa mga dinamitero. Dahil wala nang gustong pumalaot sa dagat. Napipiko na talaga ako sa kung sino man yung pumapatay sa mga dinamitero dito sa baryo natin, Nay. Lugi na naman ang negosyo natin. Nakakainis na talaga. Hindi kaya totoo yung sinabi ni Serafino. Alin? Yung tungkol sa magindara? Oo. Wala namang ibang pwedeng gumawa ng pagpatay. At saka, bakit yung mga dinamitero lang ang nalulunod at pinapatay? Imposible namang tao ang may gawa ng pagkalunod nila. Lalo ang sabi puno daw ng tubig alat ang katawan nila, lalo ng baga. O sino sa tingin mong gagawa nun? Oo nga, no? Pero hindi, Nay, Imposible ang mga ganyan. Sa TV ko lang napapanood yan. Ano naman sa tingin mong paliwanag sa lahat ng to? Tingnan mo si Serafino. Araw-araw pumapalaot pero hindi naman naaano. Ang gaganda pa ng mga huli niyang isda. At kahit minsan, hindi pa siya nabokya. Nay, naiisip mo bang naiisip ko? Malamang hindi. Magkaiba naman tayo ng utak. Nay naman concentrate. Concentrate. Diba? Patukayo ng manok. Ano ba naman, Nay? Mabuti na lang talaga nag-aral ako. Kung hindi magiging katulad mo ko, masyadong slow. Ay, syungal-ngaling kita dyan Hoy, ako pa rin ang nanay mo. At magpasalamat ka sa akin. At sa'yo maumong ama dahil iginapang namin ang pag-aaral mo. Wow, iginapang talaga? Parang ulirang magulang kung hindi ko pa alam, kinurakot niyo sa barangay ang pagpapaaral niyo sa akin. Tsaka, etong timbangan ng isda at yung tindahan, marami tayong naluloko dito, Nay. Huwag na nga tayo maglokohan. Ayun na nga, sige na. Hinaan mo yung boses mo. Ano ba kasyang naiisip mo? Ano kaya kung magpakalat tayo ng chismis na may ginagawang milagro si Mang Serafino? Kaya palagi siyang maraming huli. At ano namang chismis? Na may kalaguyo siyang sirena. Hindi na magiging kalaguyo ang tawag doon kasi wala naman siyang asawa. Ay, ano ba naman yan, Nay? Ay, pupunta na nga lang ako sa palengke para makapangloko ng mga tao. Kikita pa ako kaysa makinig sa inyo. Abay, bastos na batang to Hoy, Rosalie! Bumalik ka dito! Hoy! Ay, anong pwedeng ipangalan ko sa sirenang magiging kalaguyo ni Serafino? Rosalie! Lorelai! Sige! Lorelai! Lorelai, sandali! Ha? Abay, pangalan ko yun Napahilamos na lamang sa kanyang mukha si Rosalie habang naglalakad sa dalampasigan. Low tide noon kaya lumitaw ang isang mahabang sandbar. Isa sa mga nakadadagdag na atraksyon sa kanilang lugar. Bagamat
Hindi pa ito gaanong nadidiskubre. Habang nakatayo siya roon, may natanaw siyang isang tao sa may sandbar. Tila may kinakausap. Lumapit siya ng konti at unti-unting naaninag na si Belladonna iyon. Napaismid si Rosalie habang pinagmamasdan ang babae. Tila may kausap nga ito. Dahil sa kanyang kuryosidad, dahan-dahan niyang nilapitan si Belladonna. Maraming salamat sa mga bigay niyong biyaya, ha? Malaking tulong to sa amin. Sinong kausap mo? Rosalie, bakit ka narito? Ikaw ang tinatanong ko. Sinong kausap mo? Oh, wala. Ito mga halamang dagat na nakuha ko. Baliw ka ba? Bakit mo naman kinakausap ang mga yan? Hindi ka naman maiintindihan yan. Para kang siraulo. Rosalie, para din silang mga halaman kung yumabong at madaling tumubo. Kausapin mo, kahit hindi ka nila naiintindihan. Baliw. Ay naku, bakit ba ako nakikipag-usap sa isang katulad mo? Sinasayang ko lang ang oras ko. Mukha yatang mainit ang ulo mo. Wala ka rin tindang isda sa palengke. Huwag mo akong pakikialaman. Wala bang nagpapatimbang ng isda sa inyo? Ha? Kung ako sa inyo, Rosalie, ayusin nyo kasi yung timbangan nyo ng isda. Kawawa naman kasi yung mga mangis na lumalaban at naghahanap buhay ng patas. O ano bang gusto mong iparating, ha? Marami lang kasi akong naririnig na kwento tungkol sa timbangan nyo ng isda. Hoy! Belladonna, ha? Wag na wag kang magkakalat ng kahit na anong chismis. Akala mo matutuwa ako sa'yo? Hindi ako natutuwa sa'yo. Bakit? Sinabi ko ba na matuwa ka sa akin? Pulang hiya ka talaga, ha? Alam mo, ha? Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Ngayong tayong dalawa na lang, wala nang aawat sa akin kung anong pwede kong gawin sa'yo. Ay, Karit! Aray ko! Aray ko! Ang sakit ng buhok ko! Pinablot mo! Aray! Akala mo magpapahalo ko sa'yo, ha? Halika dito! Hilay ng... Halika dito! Ano ba? Gusto mo ng away, ha? Halika! Paliliguan kita dito sa dagat! Baka sakaling bumait ka! Huwag mo akong ilulubog sa tubig! Aray ko na ba? Sawang-sawa na rin ako sa ugali mong babae ka! Ha? Alam mo ba, nung pa kita gustong patulan, Talaga lang, hindi ha? na ako naghahanap ng tiyempo! Ganun ba? O sige, mag-wrestling tayo rito! Aray! Pwisit ka! Aray! Aray ko! Tama na yan! Rosalie! Belladonna, tama na yan! Hoy! Ilyas! Umalis ka rito, ha? Ano ba naman kasing ginagawa mo dito? May kausap ako mangingisda at natanong ko kayo. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Yung babaeng yan ang pagsabihan mo. Siyang sumugod sa akin dito. Bakit? Pinatulan mo rin naman ako, ha? Eh malamang. Alangan namang hayaan kitang saktan ako. Anong akala mo sa akin? Si Maria at ikaw si Clara? Hindi pa ako tapos. Tama na sabi. Ano ba kasi pinag-aawayan nyo? Huwag niyong sabihin ako na naman. Hindi. At wala akong oras makipag-away. Kung lalaki lang din ang dahilan, diyan na nga kayo! Hindi agad nakakibo si Elias. Iniwan ni Belladonna ang mga ito sa sandbar. Bit-bit ang balde na may lamang talaba at iba pang lamang dagat. Pag uwi niya sa kanilang bahay, kaagad siyang nakita ng kanyang ama. Agad siya nitong tinanong kung ano ang nangyari sa kanya, kung bakit ganun ang kanyang itsura. Magulo ang buhok, basa ang katawan, at may mga gasgas sa kanyang mga braso. Oh, sinaktan ka ba ni Rosalie? Aba, di yata tama yun, anak. Gusto mo ba ipabarangay ko? Huwag na ho, Itay. Nakaganti na rin naman ho ako eh. Anak, Sigurado nga yun. Iniinda niya sakit ng katawan niya. anak, baka naman nasobrahan mo. Hindi ho. Huwag kang mag-alala, Tay. Siya nga pala, anak. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga tungkol dun sa dinamiterong nalunod nung nakaraan. Talaga po? Oo naman. Nalaman na rin nila
nila kapitan kung sino-sino ang mga dinamitero dito sa atin. Pinapaamin nila kung sino ang amo nila. Pero hindi umaamin. Alam naman po natin kung sino eh. Eh oo nga. Pero wala naman tayong ebidensya, anak. Lilitaw din po ang ebidensya, Itay. Maghintay lang po tayo. Ginamot ni Serapino ang mga gasgas ni Belladonna gamit ang mga halamang gamot na siya mismo ang gumawa, partikular na ang mga halamang dagat. Sinabihan niya ang dalaga na wag muna magtinda sa palengke, ngunit mapilit ang dalaga kaya wala namang nagawa ang kanyang ama. Pagdating niya sa palengke, marami na ang mga tao dahil tanghali na rin noon bago siya nakarating sa kanyang pwesto. Nadaanan muna niya ang pwesto ni Rosalie. Matalim ang tingin sa kanya, wari anumang oras ay maaari siyang bumulagta sa sahig. Hindi niya na lamang iyon pinansin, dumiretso na siya sa kanyang pwesto. Pagdating niya roon, naabutan niya si Elias na tila matagal lang naghihintay sa kanyang pagdating. Oh, Elias, bakit narito ka? Belladonna, kasi yung tungol kanina, pasensya ka na ha. Akala ko kasi, tuloy ako eh. Akala ko kasi ako yung pinag-aawayin niyo ni Rosalie. Huwag mo nang intindihin yun. Pero, hindi talaga ikaw ang pinag-aawayan namin kanina. Kaya huwag kang mag-alala. Gusto kong malaman mo na hindi ko kasintahan si Rosalie. Alam ko may gusto siya sa akin. Matagal ko na rin ipinaliwanag sa kanya na kapatid lang ang tingin ko sa kanya. Pero hindi pa rin siya tumitigil eh. Siguro. Mahal ka talaga niya. Siguro nga. Pero Belladonna, hindi ko siya gusto eh. Ikaw yung gusto ko. Elias, hindi mo pa ako lubos na kilala. Eh di mas kikilalanin pa kita. Pwede naman yun, di ba? Oo. Pero, baka mawala ang pagmamahal mo sa akin kapag nalaman mo ang totoo kong pagkatao. Imposible yun. Simula pa lang nang dumating kayo dito sa baryo Claveria ay nagustuhan na kita. Iba ka sa lahat ng babae dito sa baryo. May paninindigan ka, mabait ka, pero hindi ka nagpapaapi. Higit sa lahat, mabuti kang anak at masipag. Bonus na yung pagiging maganda mo. Ikaw talaga, napakabulero mo kahit kailan. O sige na, pagbibigyan na kitang manligaw. Talaga? Belladonna, totoo ba talaga yan? Hindi ka nagbibiro? Hindi nga. Sige, manligaw ka. Sa wakas, pagkatapos ng halos 8 buwan kong panunuyo sa'yo, pumayag ka na rin. At dahil unang araw ng paliligaw mo, tulungan mo ako dito sa tindahan. Oo ba? Tutulungan kita hanggang mamayang hapon. Masayang masaya si Elias dahil pumayag na si Belladonna sa kanyang panliligaw. Matagal din siyang naghintay bago ito pumayag na ligawan niya. Malaki ang pagkakagusto ni Elias sa dalaga. Sa dami ng naging kasintahan niya noon, ibang-iba si Belladonna. Habang masayang masaya si Elias sa pwesto ni Belladonna, kaagad namang nakaabot ang chismis sa pwesto ni Rosalie. Kinalabog iyon ng galit ang dalaga. Halos durugin niya ang pinipirat niyang siling labuyo na siyang nadatnan ni Lorelai. Hoy! Abay, durog na yung mga siling labuyong pinipirat mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Pwisit talagang Belladonna na yan. Humunta siya sa akin. Ano na naman bang nangyari? Akala ko ba kaninang umaga, nag-away na kayo? Sana tinuluyan ko na lang siya kanina, Nay. Inagaw niya na sa akin si Elias. Hayop siya. Okay lang si Elias, Nay. Akin lang siya. Hindi ako papayag na agawin lang siya sa akin ng babaeng yun. Ayun naman pala. Eh di gumawa ka ng paraan.
Hindi yung nariyang ka lang at pinagdidiskitahan niyang mga siling labuyo na wala namang laban sa'yo. Ano sa tingin mong maaari kong gawin, inay? Para mapasakin si Ilyas? Pikutin mo, anak. Paano? Ano ka ba naman? Sayang ng ganda mo. Kung hindi mo gagamitin, akitin mo si Ilyas. Nay, sa tingin mo hindi ko ginagawa yun? High school pa lang kami, nagpapakita na ako ng motibo na gusto ko siya. Pero wala, bokya, nga. Kung hindi mo makuha sa santong dasalan, edi daanin mo sa santong paspasan. Ha? Kapitan ng tatay niya, maprinsipyo din. Gusto mo bang imbitahan ko sila sa kaarawan mo? Tapos doon mo isagawa ang Oplan Pikot mo. Alam mo, Nay, ngayon ko lang nagustuhan yung ideya mo. Sige, gawin natin yan. At sisiguraduhin ko na mapapasakin na si Ilyas at uuwing luhaan yung bilyadonang yan. Apir tayo dyan, anak. Ayos yun, Nay. Pagbilan mo nga ako ng tuyo. Ilang supot po? 2 supot. Ay, hindi ba ito masyadong maalat? Bawal kasi akong kumain ng sobrang alat. May sakit ako sa kidney. Pero napapaibig talaga akong kumain ng tuyo. Nako, tatang, hindi humaalat yan. Yan po kasi yung version namin ng tuyo na walang asin. Talaga ha? Uy, pinaparusa ng sinungaling. Mas mainam siguro dadagdagan ko. Gagawin kong 6 na supot. 400 lang po lahat. Ay, maraming salamat, Ining. Sige, akin na yung tuyo. Heto na po, oh. Ingat po kayo. Pakilagay naman dyan sa plastic. Oho. Ayun, o, diba? Maganda naririnig din yung tunog. Aalis na ako. Sige ho. Ingat po kayo. Rosalie, hindi ba yan yung sobrang alat nating tuyo? Bakit sinabi mo na yun ang version natin ng tuyo na walang asin? Hindi ba ubos na yon? Ay di kong sinabi ko ho. Sa tingin niyo bibili siya? Narinig niyo naman. May sakit siya sa kidney. Paano kung bumalik yon? Nay, ngayon ka pa ba natatakot? Ang tagal na nating ginagawa to. Isa pa, hindi na yun makababalik. Sa alat ng tuyo na yun, sigurado ako, magiging dahilan na yun ang kamatayan niya. So paano niya pa yun isasauli? Napailing na lamang si Lorelai habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Hindi niya akalain na mas titindi pa ang ugali nito pagdating sa panlilinlang. Gayunpaman, hindi niya rin ito lubos na masisi sapagkat yun ang kinalakihan ni Rosalie. Yun na rin ang kanilang nakagawian mula pa noon. Samantala, sumapit ang kaarawan ni Rosalie. Inimbitahan ang lahat ng taga-baryo. Maraming inihandang pagkain, may lechon at iba't ibang klasing isda at kung ano-ano pa. Inimbitahan din nila si Kapitan, lalong-lalo na si Ilyas. Ngunit bago nagtungo si Ilyas sa bahay ni Rosalie, dumaan muna siya sa palengke upang magpaalam kay Belladonna. Hindi na lang kaya ako pumunta. Elias, bakit naman ayaw mong pumunta? Pupunta doon ang pamilya mo. Oh. Alam ko, kaya lang wala ka din eh. Umaasa ka ba na iimbitahan ako ni Rosalie? Mainit ang ulo nun sa akin. Sumama ka na lang kaya sa akin. Ayoko nga, hindi naman ako imbitado. Isa pa, baka magulo lang kapag pumunta ako doon. Wala na akong lakas para makipag-away pa sa babaeng yun. Sige na nga. Basta aalis ka agad ako dun. Magpapakita lang ako tapos aalis ka agad. Pwede ba akong pumunta sa inyo? Pwede naman. Di naman magagalit si tatay eh. Tamang-tama din kasi. Gising pa si tatay niyan. Papalaot siya mamaya madaling araw. Sige. Mabuti kung ganun. Paano? Aalis na ako ha. Pupunta ako sa bahay niyo mga 8:00 ng gabi. O sige,
Ingat ka. Sige punta ako sa inyo Oo, sabi eh. Sige na, alis na. Nakangiting iniligpit ni Belladonna ang kanyang mga gamit. Nitong mga nakarang araw, unti-unti na rin nagugustuhan si Elias ng kanyang ama. Bukod kasi sa pagiging gwapong lalaki, makwela pala ito at mabuting kalooban. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, kaagad niyang ipinaalam sa kanyang ama ang tungkol sa pagdalaw ni Elias. Pumayag naman ito habang nasa labas, kaharap ng tinatahi nitong lambat. Dahil dito, masayang naganda ng hapunan si Belladonna. Tinolang tahong ang kanyang niluto at balak niya ring magkilaw ng talaba. Samantala, nagsisimula na ang kasiyahan sa bahay ni na Rosalie. Lalong sumaya si Rosalie nang makita si Elias, kaagad siyang tumabi sa binata at inabutan ito ng isang baso ng alak. Elias! Hindi mo ba gusto yung tugtog? Parang wala kang gana eh. Maganda yung tugtog. Nakakainda. Oh, yun naman pala eh. Halika, sumayaw tayo. Rosalie, hindi na ako magtatagal Dumala ako rito para ibigay itong regalo ko. Pupuntahan mo si Belladonna. Ha? Narinig ko na ang usap-usapan. Pumayag na siya magpaligaw sa'yo. Oo, kaya nga sobrang saya ko eh. Ang tagal ko ring nanuyo sa kanya. Okay, deserve pala ng celebration. O eto, inumin mo tong alak. At celebrate natin ang pagpayag ni Belladonna na ligawan mo siya. Talaga? Ayos lang sa'yo? Oo naman. Masakit man pero tanggap ko na. Hanggang kaibigan at kapatid lang talaga ang tingin mo sa akin. Kaya sige na, inom tayo. O, cheers! Salamat Cheers. Sige na, inumin mo na. Sige. Ang sarap nito Masarap talaga yan. Inihanda ko yan para sa'yo. Salamat talaga Rosalie Napakabuti mong kaibigan. Kahit nasaktan kita dahil hindi ko nasuklian ang damdamin na nararamdaman mo. Teka, ano bang nangyayari sa akin? Nangihina ako. Nangihina ka? Gusto mo ba magpahinga muna bago umalis? Hindi. Kailangan kong puntahan si Belladonna. Nangako ako sa kanya. Anong oras na ba? Huwag mo nang labanan, Elias. Halika, sumama ka sa akin sa kwarto ko. Hindi mo na mapupuntahan si Belladonna. Mamumuti ang mga mata niya sa kakahintay sa'yo. Halika, aalalayan na kita. Inalalayan ni Rosalie ang katawan ni Elias. May kabigatan ang lalaki sapagkat unti-unti na itong dinadala ng antok dahil sa pampatulog na inilagay niya sa inumin nito. Dinala niya si Elias sa kanyang silid at maingat na inihiga ito sa kama. Doon ay matagumpay na ngumiti si Rosalie bago unti-unting tinanggal ang kanyang mga saplot, gayon din ang kay Elias bago humiga sa tabi ng binata. Samantala, si Belladonna naman ay pinapapak na ng lamok sa labas ng kanilang bahay habang naghihintay kay Elias. Sumapit ang 10:00 ng gabi, ngunit wala pa rin ang binata. Maya-maya pa nilapitan na siya ng kanyang ama, marahang tinapik sa balikat. Anak, malalim na ang gabi. Wala pa rin si Elias. Oo nga po, Tay. Sabi niya sa akin, pupunta siya dito mga bandang 8:00 ng gabi. Baka naman napasarap ang kwentuhan at inuman sa kaarawan ni Rosalie. Yaan mo, baka bukas puntahan ka niya sa palengke. Sana nga po, Itay. Pasensya na po Pati ikaw naabala. Huwag mo kong alalahanin. Ikaw itong inaalala ko. Kailangan mo ng pahinga, kaya sige na. Umakyat ka na sa kwarto mo. Sige po, Itay. Malungkot na pumasok sa kanyang silid si Belladonna. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang nangyari at kung bakit hindi sumipot si Elias sa oras na sinabi nito sa kanya. Gayunpaman, inisip din niya na maaring tama ang kanyang ama.
Baka dalawin lamang siya ng binata sa palengke kinabukasan. Doon na lamang niya itinanong kung ano ang nangyari, kung bakit hindi ito nakarating. Samantala, kinabukasan, nagising si Elias na mabigat ang pakiramdam. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit napakunot ang kanyang noo nang maramdaman niyang tila may nakadagan sa kanyang tiyan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang kamay roon. Lalo siyang napabalikwas nang mapagtanto niyang si Rosalie ang nasa tabi niya. Kaagad siyang bumangon at mabilis na hinablot ang kumot nang mapansing wala siyang saplot, gayon din kay Rosalie. Anong nangyari? Elias. Bakit narito ako sa kwarto mo? Bakit pareho tayong walang saplot? Hindi mo ba naalala yung nangyari sa ating kagabi? Wala akong maalala. Bukod sa binigyan mo ko ng alak at uminom tayo. May nangyari sa ating kagabi, Elias. Ano? Rosalie, ano ba tanghali na bumangon ka na dyan? Asus Mariosep, anong ibig sabihin nito? Aling Lorelai, wala akong alam. Hindi ko po alam. Anong wala kang alam? Tingnan nyo nga ang mga itsura nyo. Pareho kayong walang saplot. Ano sa tingin mong nangyari, Elias? Hindi ko po ginalaw si Rosalie. Hindi ko po yun magagawa sa kanya. Nagawa mo na, Elias. Sinubukan ko pang manlaban sa'yo kagabi. Pero pinilit mo ko. Ayoko sanang may mangyari sa atin dahil alam kong nililikawan mo na si Belladonna. Pero kasi, mapilit ka. Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Si Belladonna ang kailangan. Kailangan ko siyang puntahan. Nangako ako sa kanya na pupuntahan ko siya kagabi. Nasaan ang mga damit ko? Kailangan ko na umalis. Paano ang anak ko, Elias? Iiwan mo na lang siya pagkatapos mo siyang gamitin at magpakasasa sa kandungan niya. Hindi isang inahing manok ang anak ko na pagkatapos mong gamitin ay iiwanan mo na lang basta. Paano naman ang dignidad niya? Hindi niya ako mahal, Inay. Kaya iiwan niya ako para kay Belladonna. Wala siyang pakialam kahit may nangyari na sa amin. Hindi! Hindi pwede! Panagutan mo ang anak ko, Elias! Hindi ako papayag na basta mo na lamang siyang tatalikuran! Hindi ko po mahal si Rosalie. Alam niyo yon. Hindi nga sigurado kung may nangyari sa amin. Wala akong maalala kagabi. Kung hindi mo siya mahal, edi sana hindi mo siya ginalaw! Pero ginalaw mo ang anak ko! Kaya panagutan mo siya. Ipapatawag ko ang mga magulang mo. Ano? Hindi ako papayag. Dahil hindi ko mahal ang anak niyo. Rosalie, hindi kita mahal. Alam mo yon. Wala akong nararamdaman sa'yo. Wala! Wala ka nang magagawa, Elias. Dahil hindi rin ako papayag na basta mo lang iwanan ang anak ko at hindi mo siya pananagutan. Kaagad na kumalat ang balita. Parang isang apoy na unti-unting tumupok sa puso ni Belladonna. Hindi niya alam kung iiyak ba siya dahil sa kanyang nalaman. Kaagad namang namanhikan ang pamilya ni Elias kina Rosalie. Tuwang-tuwa naman ang babae dahil nagtagumpay siya sa kanyang balak. Samantala, si Belladonna naman malungkot na inayos ang mga gamit. Nang biglang dumating si Elias, halata sa mukha nito na wala pa itong maayos sa tulog dahil nangingitim ang eyebags nito. Nagsusumamo ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Belladonna, kausapin mo naman ako. Gusto kong mapaliwanag sa'yo. Umalis ka na, Elias. Baka makita ka pa dito ni Rosalie. Ano pang isipin niya? Belladonna, sinubukan kong pumunta sa inyo ng gabi yun. Kaya lang, pinainom niya ako ng alak. Tapos bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkahilo. Tapos hindi ko na matandaan kung anong nangyari. Pagising ko, nasa kwarto niya na ako at nakita kami ni Aling Lorelai. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Na pinainom ka niya ng pampatulog? Tama.
Maaring may pampatulog yung alak. Hindi totoo ang lahat ng pinapakita niya sa akin nung gabing yun. Nilinlang niya ako at pinikot. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo, Elias. Pwede ba? Iwan mo na ako. Ayoko ng gulo. Baka ako ano pang isipin ng mga tao, machismis pa tayo. Pero Belladonna, ikaw yung mahal ko. Makinig ka naman sa akin. Hindi ko mahal ang babaeng yun. Elias, Sinasabi ko na nga ba eh. Nandito ka lang. Kanina pa kita hinahanap, Ilyas. Tapos narito ka lang pala sa pwesto ng babaeng to. pakiusap. Ayoko ng gulo. Ayaw mo ng gulo. Pero nilalandi mo ang fiancé ko. Nakita mo naman, di ba? Siya lumapit sa akin. Isa pa, hindi ko siya nilalandi. Apat walang hiya ka talaga, no? Malandi ka talagang babae ka. Tama na, Rosalie. Huwag mong sasaktan si Belladonna. Ano? So ayos lang sa'yo na akong masaktan kesa sa babaeng yan? Ikaw itong nanugod. Kaya pwede ba? Umalis na tayo dito. Mabuti pa nga. Dahil nakakahiyang hasta niyang fiancé mo. Puisit ka talaga? Huli ka nga dito. Ano ba? Rosalie! Huli ko. Tumilapon ako sa semento nang tabigin niya ako. Walang hiya ka talagang babae ka, Umalis ha? na kayo dito. Habang nakakapagtimpi pa ako. Alis! Bahagyang nakaramdam ng takot si Rosalie nang makita ang galit sa mga mata ni Belladonna. Parang nag-aapoy ang mga ito. Napalakas din ang pagkakatabig ni Belladonna sa babae, kaya tumilapon ito. Maging si Ilyas, hindi ka agad nakagalaw. Noon lamang niya napansin kung gaano sobrang nagalit ang dalaga. Wala namang nagawa si Ilyas, kundi alalayan si Rosalie. Halatang may iniindang sakit sa balakang nito. Pagkatapos, umuwi na siya sa bahay ni Rosalie. Aalis na sana si Ilyas nang magsimulang magsalita ang babae. Mahal mo talagang babaeng yun, ano? Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Oo, mahal ko siya. Pero nakinig ka ba? Kalimutan mo ng babaeng yun, Ilyas. Dahil ikakasal na tayo. Ako na ang magiging asawa mo. Kaya tumigil ka na sa pakikipagkita sa kanya. Alam kong walang nangyari sa atin, Rosalie. Alam ko, may inilagay ka sa inumin ko. Kaya nawalan ako ng malay. Alam ko rin, plinano mo ang latang yun. Anong sinabi mo? Simple lang. Desperata ka. Bastos ka, ha? Bakit? Masakit bang marinig ang katotohanan? Isa kang desperata. Hindi mo iginalang ang dignidad mo bilang isang babae. Ginagalang pa naman kita. Dahil parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Pero hindi ko akalain na hahantong ka sa ganito. Gusto mong magpakasal tayo. Sige! Pero wag kang aasan. Magiging langit ang buhay mo sa piling ko. Sinira mo ang buhay ko. Kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Ilyas, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Ilyas! Umiiyak na napaupo si Rosalie. Hindi niya akalain na mas masakit pala ang mga salitang iyon na marinig. Lalo na't kay Ilyas pa mismo nang galing. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal sa lalaki, hindi siya pumayag na pakawalan ito. Samantala, hindi makapalaot ang mangingisda dahil sa sama ng panahon. Umarangkada ang hanging habagat at madilim ang langit. Tila ba may bagyong paparating. Isang bagay na ikinainis ni Lorelai dahil mauubusan sila ng pera at kailangan nilang makapagbenta ng mga isda sa bayan. Kaya naman, kinausap niya si Rosalie. Rosalie anak, wala na tayong pera. May darating yatang bagyo. Hindi makapagdinamita yung mga bago nating dinamitero. Anong gusto mo gawin ko, Nay? Patigilin ko yung sama ng panahon. Wala naman akong kapangyarihang gawin yun.
Gaga ka talaga, no? Dumiskarte ka. Manghiram ka ng pera sa magiging biyanan mo. Eh sigurado naman akong pagbibigyan ka nun. Ayan, pera. Eh saan galing to, anak? Nakapanloko ko kanina ng isang customer sa tindahan. Bumili ng first class na bigas. NFA rice ang binigay ko. Ay, ang galing mo talaga, anak. Ay, manang-mana ka talaga sa akin. ay, anak. Ay, kailan ang kasal yun ni Elias? Dapat makasal na kayo kagad. Sa pangayan eh. Ni hindi niya man lang ako dinadalaw dito sa bahay. Wala rin siyang pakialam sa preparasyon ng kasal. Palagi siyang umiinom. Ibang klase din pala yung si Elias, ano? Matigas din ang puso. Pero akin na siya, Nay. Hindi ko na siya pakakawalan ngayon. Lalo na't malapit ko na siyang maging asawa. Ay, sus Mariosa, paano ba naman yan? Biglaan naman yatang pagkulog at kidlat. Anak ko, anak, mukhang pati ang langit ay hindi sang-ayon sa kasal niyo. Tumigil ka nga, Nay. Wala nang magagawa ang langit dahil akin na si Elias. Ay, oo na, wala na kung wala. Ano ba kasing nangyayari sa panahon natin ngayon? Maayos naman ang kalagayan ng panahon nung nakaraang araw. Hindi na lamang kumibo si Rosalie. Nagtataka siya sa biglaang pagsungit ng panahon. Bigla na lamang lumakas ang mga alon at hangin. Kapag ganun, hindi makakapaghanap buhay ang mga maliliit na mangingisda. Ngunit laking pagtataka ng mag-ina nang makita si Serapino namimigay ng mga isda sa mga tao sa dalampasigan. Lalapit sana sila. Nang biglang may isang kapitbahay ang lumapit sa kanila. Inihingal at halatang galing sa malayong pagtakbo. Anong nangyari sa'yo, Doming? Bakit parang hinahabol ka ng napakaraming kabayo? Nako, lagot kayo mag-ina. Bakit naman ho? May mga bilis sa barangay na naghahanap at hinahanap kayo. May kaso daw kayo tungkol sa scam. May namatay na raw na tao dahil sa pang-i-scam ninyo. At yung mga naunang nahuli ninyong dinamitero, kayo ang itinuturo nilang supplier nila. Ano? Ay, walang hiya. Ikinanta nila kami. Hindi pwede to. Hindi pwede. Kung ako sa inyo, umalis na kayo dito ngayon din. Papunta na sila kapitan dito. Abay, kahit ikasal itong si Rosalie kay Elias, parang walang magagawa si kapitan. Natulungan kayo. Hindi. Hindi pwede yan. Halika na, Rosalie. Kailangan na nating umalis. Pero Nay, ayoko. Paano ang kasal namin ni Elias? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Sa tingin mo, pakakasalan ka pa ni Elias kung may patong-patong na reklamong laban sa atin. Hindi kanya pakakasalan. Alam mo naman na umpisa pa lang, ayaw niya nang pakasalan ka. Wala naman silang ebidensya laban sa atin, Nay. Yung mga taong niloko mo, sapat ng ebidensya yon para makulong tayo. Kaya halika na, tumakas na tayo. Kunin natin ang mga gamit natin, tapos sumakay tayo ng bangka paalis dito. Pero paano ang kasal namin ni Elias, Huwag Nay? mo nang isipin Hindi ko si Elias. kaya. Sayang yung kasal. Isipin mo ang sarili mo. Kaya halika na, Rosalie. Ano ka ba? Walang nagawa si Rosalie, kundi magpatianod na lamang sa kanyang ina. Umiiyak siya dahil ayaw niyang umalis at mawalay kay Elias. Ngunit wala siyang pagpipilian, lalo na nang matanaw nila mula sa malayo ang paparating na grupo ni na kapitan at ng mga pulis. Kaagad silang tumakbo sa dalampasigan, sumakay ng kanilang bangka. Kaagad rin nilang sinimulang magsagwan papalayo sa dalampasigan. Pagkatapos, pinaandar ni Lorelai ang bangka. Hindi nila alintana ang malakas na hampas ng alon at ang masamang panahon. Ang nasa isip lamang ni Lorelai ay makatakas lamang sa mga pulis. Nasa gitna na sila ng laot nang biglang hampasin ng isang malakas na hangin at alon ang kanilang bangka at nagpataob sa kanila. Ang lakas ng alon, Nay. Napakalakas din ng hangin at ulan. Tumaob na yung bangka natin.
pwedeng mahuli tayo ng mga pulis! Hindi nga tayo mahuhuli. Mamamatay naman tayo dito sa gitna ng dagat. Ano yun? Ano yun sa may bandang yun? Nakita mo ba ang nakita ko, anak? May isang napakalaking buntot ng isdang lumitaw! Nay! Baka patingo yun! Baka kainin tayo! Hindi! Nay! Tingnan mo! May lumitaw na isang nilalang! Mukha siyang tao! Pero mukha rin halimaw! Nay! Ang kalahati ng katawan niya ay isang magindara! Magindara! Aswang! Nanay! Anong gagawin natin? Anak! Bilisan mo! Langoy tayo, anak! Bilisan mo, paglalangoy! Kailangan makabalik tayo sa pangpang! Mas gugustahin ko pang mahuli na lang ng mga pulis! Langoy, anak! Nay! Hindi ako makaalis! Parang may umihigop sa akin! Ako din! Hindi! Ako ang magindara ang may kagagawa nito! Kailangan natin siyang matakasan! Hindi ako papayag na mapatay na tayo! Sinusubukan ko na yun na lumangoy! Pero hindi ko talaga kaya! Hindi ko magawa! Hindi! Hinihigop niya tayo! Papalapit tayo sa kanya, Nay! Maawa ka sa amin! Naawa ba kayo sa mga taong namatay dahil sa panloloko ninyo? Ito na! Ikaw ay isang magindara! Halimaw ka! Isa kang aswang! Kailangang malaman ng mga taga-baryo. Kaya pala kahit napakalakas ng alon at binabagyo tayo, nakakapanghuli ka pa rin ng isda at yung tatay mo! Isa kang halimaw! Pakawalan mo kaming mag-ina! Hindi ko nahahaya makapaminsala pa kayo ng mga tao dahil sa panloloko ninyo mag-ina. Kriminal ka! Halimaw! Ikaw ang pumatay sa mga dinamatero! Sinisira nila ang dagat. Mga wala kayong utang na loob sa biyaya ng karagatan. Kaya dapat sa inyo, parusahan! Wag! Ano gagawin mo sa amin? Huwag mo kaming papatayin! Nangangako kami! Magbabago na kaming mag-ina! Huwag mo lang kaming papatayin! Dadalhin ko kayo sa lugar kung saan wala na kayong maluloko at mapipinsala. Nay! Hihigupin tayo ng napakalakas na alon! Hindi! Tulungan mo kami! Tinangay ng napakalakas na alon ang mag-inang Lorelai at Rosalie. Pinilit nilang makawala pero wala silang kakayahang gawin iyon. Sumapit ang umaga. Nagising ang mag-ina sa isang maliit na isla sa gitna ng kawalan. Kaagad na tumayo si Rosalie at Lorelai. Nasa gitna sila ng karagatan. Walang ibang natatanaw kundi ang asul na dagat. Nay, nasan tayo? Hindi pwede ito. Kailangan nating bumalik sa Barrio Claveria. Kailangan kong balikan si Ilyas. Tumahimik ka nga, Rosalie! Nasa gitna na tayo ng kawalan. Si Ilyas pa rin ang nasa utak mo! Oo, dahil mahal ko siya. At kung hindi dahil sa'yo, wala sana ako dito ngayon. Sinisisi mo ba ako? Oo, Nay! Sinisisi kita. Sapagkat dahil sa'yo lumaki akong scammer. Natuto ako ng mga illegal na paraan. Kung pinalaki niyo sana ako ni Itay ng marangal. Sa maayos na paraan, marahil maayos ang buhay ko ngayon. Pero hindi. Dahil maaga niyo akong iminulat sa panloloko at sa panlilinlang ng kapwa. Kaya tingnan mo ang nangyari sa akin ngayon. Sira ng buhay at ang kinabukasan ko. Pati ang lalaking mahal ko galit sa akin. Ni hindi ako makahingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Anak, patawarin mo ko.
Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng pagkakamali ko bilang isang magulang. Tama ka. Dapat sana ginabayan kita sa tamang landas. Marahil tama lang ginawa sa atin ng aswang na si Belladonna. Mas mabuti nga sigurong dito na lang tayo manatili sa islang to. Para mapagnilayan natin ang mga kasalanan natin. Para din wala na tayong maloko at mapahamak ng mga tao. Lahat ng yun ay narinig ni Belladonna. Habang nagkukubli sa isang malaking bato, nakita niya ang pagsisisi ng mag-inang Lorelai at Rosalie. Iniwan niya sila sa islang hindi nila alam at bumalik sa baryo. Alam niyang mabubuhay doon ang mag-ina dahil may mapagkukunan naman sila ng pagkain kapag magsisipag sila. Samantala, nagkatuluyan sina Ilyas at Belladonna. Ipinahayag na rin kay Ilyas ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang ina ay isang magindara na umibig sa kanyang ama na si Serapino, na siya ring nagparusa sa mga dinamitero sa kanilang baryo. Natanggap naman ni Ilyas ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Samantala, ang mag-inang Lorelai at Rosalie na-rescue sa isla ng mga pulis, nakasuhan at nakulong dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan.